Masaganang buhay. Ako po si Merlaison. Samahan niyo ako sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatutok kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapakinggan at napapanood sa RPTV, YouTube at Facebook. Mapalad po tayo ngayong umaga dahil ang makakasama natin ay kasamaan po natin dati bilang reporter, no? Sa MPD po yung bit niyan. Kaya dating DSWD Secretary. At ngayon po, Chief of Staff ni Congressman Erwin Tulfo. COS Jericho Abier. Good morning, pare, idol. Kumusta po kayo? Mabuti, mabuti. Ano po pinagkakabalan po ninyo ngayon? Ito, yan. May konting taniman ng ampalaya. Yes. Ito, may maliit na kubo dito sa Batangas. Yes. Ito talaga yung talagang pinaglilibangan namin ngayon. Wow. Ako at saka yung pamilya ko. Yes. Siyempre, yung mga kaibigan ko na rin dito sa Batangas. Kailan po kayo nagsimulang mahilig sa gardening, COS? Actually, bata pa naman, may Yes. hilig na ako magtanim-tanim. And mas, naalala mo nung pandemic, yung sabi ko sa'yo, nagtatanim ako sa backyard na Yes. doon nagsimula talaga yung binigyan mo pa nga ako nung naalala ko, nasa mineral water na. Ba, talaga naman. Yun yung kangkong yun, Yes. yung pinalago yun, nasa Bote. bote. Bote, okay. So, di ba, binigyan mo ako dati. And marami na ako nun, mga Yes. okra, kamatis. Yes. Pero, siyempre, nung after pandemic, balik sa trabaho, napabayaan yung mga halaman. Yes. Dahil busy. Yes. Ito ngayon. COS, Tinutuloy. ako po yung natutuwa, no? Dati kasama ka lang po namin, Romero Responde. Kapag may sunog, sa MPD, kapag may sunog, kung may balita, responde tayo. Yes. Pero ngayon po, malayo na pong narating ninyo, malayo pa pong nararating po ninyo. Ano? Ganun pa rin, dati pa rin. Yes. Tapos balikan po natin ang paghahalaman po ninyo. Doon pa man kinikwento mo, ito yung gusto mong buhay eh. Magkaroon ka ng farm. Ito na, nandito ka na. Ito talaga, pangarap na natupad. Yes. Na talagang bata pa lang ako, sabi ko, sana may, hindi naman kalakihan lupa. Tama lang, ganito na, sana magkaroon ako ng sariling lupa, may kahit maliit na bahay. Yes. Yung bakasyonan ba? Yes. Kasi lahat tayo siguro, umiiwas tayo sa magulong, ng Metro Manila. Tama. Diba? Gusto natin pag weekend, gusto ko tahimik. Yes. So, yun yung idea talaga. Kaya ako, bata pa lang, gusto ko na talaga may ganito. Yes. Tsaka siguro talagang pag tumatanda, ganun yung gusto, yung retirement place na ba? Yes. Pahinga, di ba? Yun, ganun talaga yung idea niya. Napaka-busy niyo pong trabaho eh. Alam ko po, lalo na po si Kong Erwin, ano? Workaholic yan. Kamukha mo. Sobra. Paano niyo po naisisingit yung pagtatanim, si Wes? Sobrang workaholic talaga nung amo ko. Sa akin kasi talagang kaya ko pinipilit isingit kasi libangan. Yes. Gusto ko talaga yung, sa akin kasi aliw na aliw ako yung makita ko yung tumutubo yung mga nebunga yung mga tanim ko, yung namumulaklak yung tanim mo. Ang sarap nun eh, yung gano'n na libangan talaga siya eh. So, talagang pinipilit ko na kapag walang ginagawa, dito lang ako. Weekend, dito ako. Singit talaga. Hindi mababayaran niyang pera yan na si Wes. Kahit isang araw lang na magstay ako dito na pagbalik ko ng Monday sa trabaho, parang naka-recharge ka talaga. Yes. Sobrang balik yung sigla mo eh. Ang ganda ng pangalan po nitong farm po ninyo, bakasyon po ninyo, Casa Dalisay. Yes. Kailan po ito nagsimula? Actually, na-acquire ko itong lupa na to more than 5 years ago na eh. Wow. Okay. And kamamatay lang din nung nanay ko, no? Kaya Casa Dalisay. Kasi yung nanay ko Dalisay. Inango sa pangalan ni nanay. Katuwaan lang yun na nagpagawa lang ako ng konting signboard na Casa Dalisay. Yes. Naging tawag na sa kanya, Casa Dalisay na, ng mga barkada ko, kamag-anak ko. Kasi nga, parang tribute ko na sa nanay ko. Kasi alam mo naman, sino nagpalaki sa atin, yung mga magulang natin. So, tribute ko sa kanya. Si Wes, yung mga kabataan ngayon, o kaya yung iba nating kababayan, nawawalan silang gana sa pagtatanim, sa farming. Pero kayo po ba, nakita nyo may potential yung farming dito sa atin? Sabi nyo, libangan nyo lang. Ngayon po ba'y kumikita? Oo. Yun nga yung medyo nagugulat ako. Kasi una, talagang wala akong inisip na kikita. Libangan nga lang eh. Yes. Nagulat ako, okay pala yung kitaan sa, lalo na ampalaya. Kasi ngayon ang mahal na yan eh. Yes. Nasa 500. 500 yung per bundle, 10 kilo yun. 10 kilo. So, minsan, nagre-renta kami, nag-harvest kami dito, nasa 30 kilos. Yes.
pinakamalaki yun, mahigit 30 kilos, 300 kilos. Na, Yes. Wow! ganun karami yung na-harvest namin dito. Kaya nakakatuwa. Hindi mo alam na, ngayon, nagulat na lang ako na bawi ko na pala yung ginastos ko. Wow! Sa isang taniman lang po yan. Isang taniman lang. Wow, talaga naman. Na nakapag-return of investment na tayo. And ngayon, yung mga extra, kumikita na lang. Diba? Nakikita ko, COS, nung undersecretary pa kayo ng DSWD. Alos sa Pero ngayon, nakikita ko, relax na relax ka at napakaganda ng atmosphere mo. Nag-enjoy ka sa pagtatanim. Yes. Sobrang nakaka-enjoy. Although, hindi naman ako talagang tutok kasi trabaho nga tayo. Yung parang silip-silip lang ako every weekend, ganyan. Pero yung pagdadalaw ako dito, yun talaga yung pang-relax ko eh. Yung nakaka-relax talaga sa akin eh. So yung farming po ba, COS, ay enjoyable and profitable para sa inyo? Sobrang enjoyable and hindi pa ganun ka-profitable pero kumikita na eh. Yes. Kumbaga, hindi ko naman ine-expect talaga yung kita dito, pero nagugulat ako na may kita pala. Yes. Yung doon ako nagugulat eh. COS, kapag nagsisimula ka pa lang into farming, may mga struggle tayong kinakarap. Ikaw ba ano bang struggle pong kinaharap nung mag-start kayo at paano nyo po ito sinolusyonan? Magagaling yung tao ko dito eh. Yun. Magagaling yung mga... Magaling kasi yung boss eh. Magaling yung at saka, yun, mga minimal lang yung uulan din, may dadaan bagyo. Yes. And good thing yung huling nagdaan. Yes. Mukhang matibay, hindi kami naapektuhan dito eh. Ganda. Alright. Yun lang, basically, wala pa naman kami yung talagang malaking naging problema pa dito. Although kasi bago pa lang din. Siguro, in the future, baka tignan natin. Pero sa ngayon, wala pa naman kami sobrang malaki. Yun lang, may mga napepeste, may mga gano'n, pero nasusolusyon na naman agad. Nakita ko na po itong lugar niyo ito eh, itong Casa de Risa. Una na po akong pumunta. Dati alas wala pong mga tanim. Pero ngayon, napakarami na. Ano pa pong development ang pinaplano nito, COS? Kasi ang plano ko talaga, unti-unti lang. Kasi ayaw ko naman na bigla na, kasi magastos rin. Yes. Pero ngayon, kasi may kausap kasi ako na kaibigan ko, si Jonathan So. Yes. Siya yung sa Showmaking. Binanggit niya sa akin, nalaman niya kasi na may tanim-tanim ako dito. Sabi niya sa akin, pare, magtanim ka ng mga sili. Ako nang bahalang kumuha. Naku, dati 1,000 kilo niyan Oo, yun nga, kasi sigurado raw na kukunin niya kahit gaano karami. Kasi yung sa Showmaking niya, yung mga chili sauce na ginagawa, kumukuha daw talaga siya ng marami. So, ngayon, yun yung i-develop namin na sunod na tanim namin is yung mga sili naman. So, susubukan ko naman mag-ano ng sili naman after na itong mga ampalaya. COS na tuwa ko doon sa mong unti-unti eh. Ganito yan eh, no? Unti-unti mo papalago. Yun yung mas magandang tingnan eh. Yes. Yung kita mo pa konti-konti. Dati talaga tama ka. Wala kang makikitang tanim dito. Pero ngayon, unti-unti talaga. Kung ano-anong maisip, yan, dadagdagan. Bunga ng pagsisikap yan, COS. Parang ikaw yung buhay mo. Yan, siguro. Gano'n na. Ano lang, sipag, tiyaga, di ba? Yes. Parang ikaw, di ba? Nagsimula tayo sa pangkaraniwang mamamahayag. Yes. Ngayon, kita mo, hindi mo alam, magkakasama pala tayo ngayon dito. Yes, so nga. Nagkakasama sa panulat dati. Ito, dati kang nagsusulat, nag-i-interview ka, ngayon ang puhay kayo yung interview ko. Kaya nga hindi ako sanay. Hindi ako sanay na ako yung nandito eh. Yes. Ano pong benepisyo pa ang nakukuha po ninyo sa pagtatanim, COS? Yun, siyempre, yung sa akin talaga, yung ano ko, yung libangan talaga. Yes. Yung talaga yung una-una. Tapos yung nakakatulong ka rin. Kasi kahit paano kasi may kinukuha kang empleyado rito. Yes. May natutulungan kang mga tao dito na, na kahit paano nakakapagbigay ka ng tulong. At siyempre, ang dami kong natututunan eh. Sa pagtatanim. Yung mga farm to market. Yes po. Na, sipin mo, sumasama ako dati na mismong mag-aalo kami, dala-dala ko yung sasakyan ko, i-aalo namin sa palengke yung mga paninda namin. Ang sarap ng pakaramdam pag sarili mong tanim, ikaw yung nagbenta. Tama. Ang sarap ng pakaramdam ng gano'n. Ako COS ko sinasabi, food security starts at home, Kayo dito po, alam ko ito na rin ang bonding din yung pamilya kapag nandito. Yung mga bata po, natutulungan na rin yung magtanim? Actually, sa totoo lang. Yes. Yan ang hindi ko mabigyan ng influence. Hindi masyadong nilang hiling. Hindi talaga sila alam mo na, pag bata, metro, mga gusto nila sa mga sa lungsod lang, sa mga pero minsan, dumadalaw sila dito and natutuwa sila, papicture-picture lang sa ampalaya, ganun lang. Pero unti-unti, sabi ko nga lagi, unti-unti na minsan na-influensyahan ko rin. Yes. Minsan,
dumadalas rin naman yung sama nila dito sa akin. Yun. So, bonding na ng pamilya. Oo. Si Wes, itong pamamaraan po ninyo ngayon ay conventional. Pag sinabi pong conventional sa lupa, no? I understand, yung mga unang post mo nakita ko, mga natural yung pataba na nilalagay po ninyo. From conventional po, plano po ba ninyong mag-shift or magdagdag into hydroponics method of farming? Actually, pinag-aaralan ko yan. Wow. Gusto ko talagang pinapanood ko yung mga post mo. Nakikita ko sige parang magandang simulan yung gano'n. Ayun nga lang, siyempre, gusto ko munang paglaanan ng oras. Mukhang matagal din yung oras eh. Yes. Tingnan ko eh. Parang kailangan mong tutukan eh. Pero honestly, kung tingin ko kung magkakaoras ako, yes, isa yan sa mga gustong-gusto kong gawin din eh. Wow. Kasi napakaganda eh. Kung yes. At saka nakakalibang rin. Sarap pag-aralan. Nakakalibang talaga. No? Sa ganun po nabanggitin nyo si Wes, nasa more or less 1.7 na square meter ito pong Casa Dalisay, no? May manok ka na rin ditong alaga eh, ano? Meron ka ng fruit-bearing trees, ano? Tapos ito, meron kang green leafy vegetables. Ano ba bang sa hinaharap? Kanina binanggit mo, mayroon ka pang plano rito. Paano po papapalawak ito? Nga, yung plano ko dito, ampalaya, kasi sinasuggest sa akin ng mga tao ko na after ampalaya, pwede rin magsitaw o pepino. Yes, parang intercrop ka. Yes, iba-iba. Bukod doon, may bakante pa kasi lote doon ko ilalagay yung sili. So, unti-unti, ganun kung anong maisip, kung anong pwede. Yes. Kasi, yun nga, magaling yung mga tao ko dito. Yes. Sila yung nagsasuggest na ito yung ganitong panahon, ito yung mahal, ibenta. So, pag mahal yung sili, pag mahal yung pepino, yung mga okra, yun yung sinasuggest nila. So, yun yung sumusunod ako sa kanila. Kasi sila mas nakakaalam eh. Tama po. Ngayon po, alam ko marami pong ma-inspire sa inyo, motivate at ma-educate. Ano pong pwede nating ibigay na tips sa mga nanonood po sa atin ngayon na si Wes na balak pong mag-shift into farming? Ako, sa akin, siguro sundin nila yung kung ano yung gusto nila. Kasi, yung passion mo po, no? Passion mo. Kasi ako talaga, bata pa lang, pangarap ko to na magkaroon ako ng ganito eh. So, kaya sinusunod ko lang. Yes. At saka, siguro sa akin, yung isang payo ko, hindi mo kailangan biglayin. Yes. Kasi, makukuha mo naman itong dahan-dahan. Unti-unti. Magsimula, ito nga lang yung, nagulat na ako, ito lang yung 500 square meter na una kong na-acquire. Pero, nung nataon na bakante to, pinsan ko rin kasi may-ari. Sabi ko, sige, taniman ko ng okra yan. Yes. Di ba? So, unti-unti, wag nilang biglayin. Kasi yun yung baka kasi hindi naman natin alam na pag unang sabak mo, kikita agad yan. At saka, yun pa isa, wag mong anuhin yung kita. Ako hindi ko inaano yung... Tama, wag mong kukwentahin kagad yun, di ba? Libangan to, bakit mo isipin yung kita? Nagugulat ako, dumarating naman yung kita. So, bakit mo isipin yung kita? Kung bibigyan po kayong pagkakataon, yung pong nalalaman po ninyo sa pagtatanim, willing po ba kayong mag-share sa iba nito? Oo naman. Wow! Kasi, unang-una, sa totoo lang, hanggang ngayon, nag-aaral pa rin lang ako. Yes, continuous learning yan eh. Talagang tuloy-tuloy lang ako. Kasi, yun nga, again, yung ulitin ko yung mga tao ko dito na kasama ko sa pagtatanim. Yes. Sila talaga yung nagtuturo sa akin, sila nakakaalam. Kaya ako talaga, minsan, nanonood nga lang ako sa kanila eh. Kasi, pero habang nanonood ka, ang dami mong natututunan. Yes! Ang dami mong, totoo yan. Ang dami mong nalalaman sa kanila. Ganon ang buhay eh. Pati sa paghahalaman, try and try, di po ba? If you fail, you learn. If you succeed, you earn. Nag-e-earn ka na ngayon. Hindi pa naman malaki. Yes. Pero nakakatuwa lang kasi hindi mo in-expect eh. Kumbaga, sabi ko nga kanina pa, paulit-ulit na libangan lang to. Pero hindi ko alam na lumalaki na pala. Yes, palagay ko si Wes, yung mga kapitbahay mo rito, sabi mo nga yung iba dyan, may mga kamag-anak natin. Kapag umarbest yan, talagay ko, pinamimigay mo sa mga kapitbahay mo dun sa... Yun naman, hindi nawawala na bukod sa sariling pangbenta, kung sino mahingi, kahit sino, kuha lang dyan. Kasi magandang ipamigay yung ampalaya kasi yung ampalaya kasi isa, dalawa, tatlo lang. Pwede na pang-ulam siya, no? Pwede na. Hindi naman kakain ng marami yung mga tao ng mga 1 kilong ampalaya. Hindi nila, kaya okay lang ipamigay din. Yes. And tsaka nakakatuwa kasi siguro nakakatulong ka pa sa health nila kasi ampalaya napaka-healthy. Alam naman natin. Tama. Ano yan, kapag mataas ang blood sugar mo, may diabetes ka, kain ka ng ampalaya. Kahit yung mga anak ko, yun isang natutunan nila. Yun. Kumakain na rin
din sila ng Hindi sila ampalaya masyadong ngayon. kumakain ng Oo. gulay dati. Gustong-gusto nila yung ginisa lang, may itlog lang. Ayun. Ay tapos yung mga manok ko nangingitlog rin. Kaya, Ba, talaga naman dito na lahat. Dito na, itlog, tsaka yung gisa na ano. Yes. Dito na rin. From garden to table. Si Wes, panguling tanong ko po, Yes. bago mo ko i-tour sa inyong mga napakagandang garden. Alam ko maraming nanonood sa kapwa natin mamamahayag dati, no? Kasamaan sa gobyerno, mga OFW, ikayatin po ninyo sila na magtanim din, subukan din po nila pagtatanim, binibigyan po sa pagkakataon. Okay. Maraming salamat, paring Mer. Kung sa mga kasamahan natin na gusto yung ganitong linya, yung pagtatanim, sa akin, ito talaga yung pinakamagandang libangan sa lahat. Kasi Yes. bukod sa naaaliw ka